Kumusta mga kapatid? Nandito na naman ako sa harapan ninyo. Gaya ng palagi kong sinasabi, hindi ako magsasawa. Pagpapaalala sa lahat kung ano yung mga bagay na dapat gawin kung tayo ay mailingid o makapagkubli sa parusang ito na nandito sa sanlibutan ngayon mga kapatid. Dahil kung umuulit, ito lang ang natatanging paraan kapatid. Makatakas tayo sa parusang ito. Siya kung ano ang mga dapat gawin, mga dapat sabihin, mga dapat kainin, dito malalaman kapatid. Dahil sa pamamagitan ng mga gawain, sa pamamagitan ng mga pananalita, at sa pamamagitan din ng pagkain, nandun ang kaligtasan ng bawat isa sa atin mga kapatid. Dahil nagsimula ang parusa sa atin, ang ating Ama, ng dahil lang sa pagkain mga kapatid. Nang dahil sa pagkain, nagkaroon ng kaparusahan sa ibabaw ng lupa. Diba? At doon din sa pananalita mga kapatid, nagkaroon din ng kaparusahan. Dahil nagkasala si Eva at si Adan, kinausap sila ng ating Ama na huwag kakain ng prutas. Sinuway nila. Diba? Pamamagitan ng salita ng ating Ama, nagkaroon ng kasalanan. Sinuway yung salita ng ating kinain nila. Tapos nung kinain na, nalaman nila yung kanilang kahubaran. Kahubaran daw nila. Nagkaroon ng malisya. Naging marumi ang pag-iisip ng mga tao nung sumuway sa utos ng ating Ama. Noong unang panahon, parang mga bata lang tayo, kahit malalaki na, kahit kumpleto na yung buhok, kahit sobra-sobra na yung buhok sa katawan, wala lang. Dahil parang mga bata, walang malisya, walang maruming pag-iisip. Ano man yung mga nakikita sa parte ng katawan, baliwala. Mga bata nga, mga ang isip ay walang halong karumihan. Sariwa ang pag-iisip, hindi yung ano sabi doon sa Ilocano, lalais yung kapanunutan, sabi sa Ilocano, mabahong kaisipan. Pag ikaw ay sariwa yung pag-iisip, may buhay. Pag-iisip mo yung sa pamumuhay lang, hindi yung puro karumihan. Diba? Ginising naman ng diablo sa atin ng pag-iisip. Masama daw yung sariwa, yung green, kaya yung green minded, nila masama yung pagkaalam nila yung green daw, yung green ng pag-iisip. Ibig sabihin ng green buhay, kapatid, hindi yun masama. Sinabing buhay ka, kaya pamumuhay palagi ang iniisip mo. Hindi yung patungkol sa ikamamatay. Pag sumuhay ka sa utos ng ating Ama, ayun ay ikamamatay. Paano pamumuhay ang iniisip mo ngayon? Kung puro pagsuway ang iyong ginagawa, ay ang pagsuway, nandun yung kamatayan, mga kapatid. Kaya sinasabi niya dun sa Marcos 13:1-5, ating mababasa mga kapatid. Marcos 13:1.
kanila. Ito yung nagtuturo ang ating Panginoong si Isa sa templo nung sila'y palabas na. Kasama niya yung kanyang mga alagad. Ito yung mga salita ng ating Panginoon noon sa kanila. Sila, Pedro at kay yung kanyang mga alagad, yung mga naunang alagad. Natin yung basahin. At paglabas niya sa templo ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo pagkainam ng mga bato at pagkainam ng mga gusali. At sinabi ni isa sa kanya, nakikita mo baga ang malalaking gusalin ito? Walang matitira ditong bato sa ibabaw ng kapa bato na di ibabagsak. Siya gibain yung mga gusali. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo, sa tapat ng templo ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit na maganap ang lahat ng mga bagay na ito? At ang ating Panginoong si Isa ay nagpasimulang magsabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Ito ang tinutumbok dito mga kapatid. Mga ingat kayo na huwag kayong magpaligaw kanino mang tao. Haang kayo nga agpaanlilaw iti esinuman nga tao. Malinaw mga kapatid. Ang kailangan lang natin sundin kung ano yung kanyang inuutos. Huwag yung inuutos ng ibang tagapagturo. Dahil isa lang ang tagapagturo natin. Ay baka sasabihin niyo ay tinuro ni Pablo, huwag daw sumunod sa kautusan, sa 10 utos. Sinasabi nga ni Pablo na hindi ariing ganap ang tao sa pamamagitan ng kautusan. Isabi ni Pablo, pero anong sabi ng ating Panginoong sa isa? Doon sa Juan 5:46, mga kapatid, Juan 5:46, ay sabi niya, huwag kayong magpaligaw kanino mang tao. Dahil siya nag-iisang tagapagturo. Ang sabi niya dito sa Juan 5:46. Kita niyo. Ito'y turo ng ating Panginoong si Isa. Jesus ang pangalan niya noon, Jesucristo mga kapatid. Utos ni Pablo ay hindi ariing ganap ang tao sa pamamagitan ng kautusan. Pero ito ang sinasabi ng ating Panginoong si Isa, huwag kayong paligaw kanino mang tao. Ito, babasahin natin, Juan 5:46-47. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya ay sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Diba, kapatid? Kung ano yung mga isinulat ni Moises, kailangan sampalatayanan natin. Gawin natin, mga kapatid. Dahil hindi mo masasabing sumasampalataya ka sa mga utos ni Moises kung hindi mo ginagawa ang kanyang mga utos. Dahil ang pananampalataya ay makikita sa gawa, mga kapatid. Hindi sa salita lamang. Gawin mo. Yun yung tunay na pag-ibig.
pinaparamdam mo sa pamamagitan ng iyong paggawa. Sa pamamagitan ng pagkilos mo, mapapakita mo sa iyong iniibig ang iyong tunay na pag-ibig. Yung paggawa. Dahil pag ginawa mo yung kagustuhan ng iniibig mo, iibigin ka rin niya. Kagaya ng pag-ibig mo sa kanya. Paano kang iibigin ng iniibig mo? Kung yung ibig niya ay hindi mo naman ibinibigay sa kanya. Sundin ang kanyang utos, mga kapatid. Yan ang tinutumbok dito. Dahil pag hindi mo daw, pag hindi kayo nagsipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Kasi Pablo hindi naniniwala sa sulat ni Moises. Ito ang tanong dito. Kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, paano magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Kita niyo mga kapatid. Kaya yung kautusan ang pinagdidiinan natin dito, mga kapatid. Yung 10 utos. Kaya nga ako tinawag ng ating ama na propeta na kagaya ni Moises. At lubos nyo rin itong maunawa, mga kapatid. At sana bigyan kayo ng pagkakataon ng ating ama na magkaroon ng bahagi dito. Dahil napakalaking karangalan ng bawat isa na makakapasok dito sa bahay na ito ng ating ama, bahay dalanginan. So, dito kasi ginaganap ang tunay na pananalangin, tunay na pananampalataya, tunay na pagtawag sa tunay na pangalan ng ating Panginoong Isa. Nandito ang buong katotohanan. At ang lahat dito sinusubok, mga kapatid. Ilang beses, kumbaga sa pagpapalabas ng ginto na nakalahok sa bato. Ilang beses ka dito nalulutuin, mga kapatid, para lumabas yung tunay mong kulay. Balik-balik ka rin ka dito. Kung ikaw ay tunay na ginto, habang lulutuin ka, lalo kang kikintab dito, kapatid. Yan ang ginagawa dito sa amin, ng ating ama. Pero kung ikaw ay lokal lang, ginto-gintuan ka lang, habang linuluto ka dito, iitim ka, kapatid. Lalayas ka dito. Ito yung pagdadalisay na ginto, ng ginto. Pinapalabas dito ng ating ama kung ano talaga ang tunay mong pagkatao. Hindi ka makakapasok ng basta-basta lang dito, kapatid. Walang karumihan dito. Makakapasok. Napakahirap pumasok dito, kapatid. Ito, ando sa Kawikaan 28:7. Kawikaan 28:7. 28:7. Mensahe ng mga walang paligoy-ligoy. Kung saan-saan mo dadalahin yung tao ng alilaw. Mga direktang mensahe ito, kapatid. Walang paduyan-duyan. Kawikaan 28:7. Ito ang ating mababasa dito. Sino mang nag-iingat ng kautusan ay pantas na anak. Ganyan, kapatid. Sarap pakinggan pag tinawag kang pantas. Pero magiging pantas ka lang pala kung ikaw ay nag-iingat ng kautusan, kapatid. Kung sabihin pantas ka, dito ka sa ibabaw ng lupa, kahit isang utos ng ating ama, hindi mo alam.
ay hindi ka pantas. Dahil ang tunay na pantas, andito nakasulat mga kapatid. Kawikaan 28:7. Sino mang nag-iingat ng kautusan ay pantas na anak. Ibig sabihin, matalino. Matalinong anak ang nag-iingat ng kautusan. Kapatid. Ang banal na kasulatan nagsasabi nito, kapatid, hindi ako. Dahil iniutos lang ito sa akin ng ating Ama na ituro sa inyo kung saan nakasulat yung mga bagay na kapakipakinabang at pakikinabangan ng sanlibutan. Ito, tuloy natin. Ngunit siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kanyang ama. Ay, ibig sabihin ng matakaw, lahat na lang sinasakmal mo. Lahat ng mga bagay na kapakipakinabang sa ibabaw ng lupa, kahit hindi nararapat at hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Ama, ay iyong kinakagat. Diba? Kaya pag nanakaw, pangdadaya, ay kung ikaw ay kikita, diba? Ay sinasakmal mo para kumita ka. Pandadaya, ayaw yun ng ating Ama. Diba? Halimbawa, may pundo sa isang barangay, kung ikaw ay kapitan. Imbis na ngayong araw ito, i-release mo at kailangan ng mga kabarangay mo, ay hindi at ilalagay mo na sa bangko. Diba? Halimbawa lang, kapatid, halimbawa lang, ganun. O, ilalagay mo muna sa bangko ng 6 na buwan, pa-interesan mo muna doon. Pagkatapos pa-interesan mo na ng 6 na buwan, saka mo lang i-release. Ay magkano interest noon kung milyon. Sa loob na isang buwan. Saka mo lang i-release. Diba? Malaking pakinabang. Diba? Pero ayaw ng Ama ng gano'n. Dahil yung para kay Juan, para kay Pedro. Yung para kay Kapitan. Huwag pakialaman ng Kapitan, yung para kay Pedro. Kailaman ni Pedro yung para kay Juan. Pag ipinabibigay lang sa iyo, pakibigay mo nga doon, sa ganitong oras, ganong araw, ay ibigay mo. Huwag mong iisipin, pakinabangan mo muna bago mo ibigay. Yun ay kasalanan mga kapatid. Yun yung sinasabi dito na siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kanyang ama. Yan. Matakaw sa mga pakinabang. Ayaw niya na siya ay pakikinabangan. Gusto niya siya lang ang makikinabang. Iniisip sabi sa Ilocano, naglalaingan da ngayon ng itang tao. Asapol kumita ako mita. Sakbay ko nga itid kanyada dahil so'y. Manulang ti sweldo. Magkano lang ang sweldo ko isang buwan. Nagkalaki ng perang ito, bibigay ko lang sa kanya basta-basta. Kaya pakinabangan ko muna ito ba, bibigay sa kanila. Ayun yung mga kademonyuhan, mga kapatid na ginagawa ng mga karamihan na may mga mataas na tungkulin. Sikat tayo mga kapatid sa ganyan, tayo mga Pilipino. Diba? Nag-aaway-away ngayong mga katungkulan dahil sa ganyan. Yan yung mawawala na yung kapatid. Unti-unti mawawala yan dahil sinabi yan ng ating Ama. Ang lahat ng kasamaan ay mawawala na. Siya naman. Dito sa huling araw na ito, ang lahat yan ay tatanggalin ng ating Ama. Ang mga kabutihan, mga ikabubuti, at mga bagay na kapakipakinabang, yun ang maghahari ngayon mga kapatid. Mga pamumusong, mawawala na yan. Mga tunay na pananalangin at tunay na pagkakot sa ating Ama, yun ang maghahari ngayon. Andun pa sa Isaiah 47:8, 9 hanggang 11. Isaiah 47:8, 8
9 hanggang 11. Kuha nyo na, mga kapatid. Sa Isaias, anong sabi ko kanina? 47, 8, 9 hanggang 11. Ito ang ating mababasa, mga kapatid, na nakasulat. Patungkol din ito sa ikatututo natin, mga kapatid. Dahil walang nagtuturo kasi ng tama kung ano dapat talagang gawin para tayo ay mapabuting lahat. Kaya ito, andito tinuturo natin. Ito, simulan na. Isaiah 47, 8 hanggang 11. Ngayon nga ay dinggin mo ito. Ikaw na hinati sa mga kalayawan na tumatahang matiwasay. Kalayawan, yung mga puro kaginhawahan lang sa buhay ang iniisip. Ito yung sinasabi dito. Tumatahang tiwasay na nagsasabi sa kanyang puso, ako nga at walang iba liban sa akin. Hindi ako uupong gaya ng babaeng balo o mararanasan man ang pagkawala ng mga anak. Ngunit ang dalawang bagay na ito ay darating sa iyo sa isang sandali, sa isang araw. At ang pagkawala ng mga anak at pagkabalo sa kanilang karamihan ay darating sa iyo. Sa karamihan ng iyong panggagaway. Yung panggagaway, yung pangdadaya, panglalamang. At sa totoong kasaganaan ng iyong mga engkanto. Alam niyo yung engkanto, yung pangliligaw. Ililigaw mo ang iyong kapwa. Yun yung pang-engkanto. Liniligaw. Madaling mangligaw, mga kapatid. Kung ikaw ay matalino at ang katalinuhan mo ay nagmula lang dito sa sanglibutan, mga kapatid. Pangliligaw. Dahil yung marurunong ay sila ang nangliligaw. Sabi sa Ilocano, mapang-alilaw ng panagsasao. Hihiram ng cellphone. Sabi niya, pahiram nga ng cellphone mo at tatawagan ko ang anak ko. Nawala yung number ng anak ko dito. Hiramin nga. Hindi pala yung tatawag ng number ng anak. Yung pala may kinukuha siyang number sa cellphone. Pang-iingkanto. Liniligaw yung hindi naman yung talagang gusto niyang kunin. Yung sinasabi niya, taliwas sa sinasabi niya, yung kanyang kukunin. Yung pang-iingkanto, pangdadaya. Liniligaw. Kaya biglang darating niya dito. Biglang darating yung pagkawala ng anak, biglang darating yung pagkabalo. Nangyayari ngayon ito, mga kapatid. Sino yung mga biglang nababalo ngayon? Diba? Mga biglang namamatay yung asawa. Yung mga anak, biglang dumarating, biglang namamatay. Diba? Nandito nakasulat lahat eh. Sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong kasamaan. Iyong sinabi, walang nakakita sa akin ang iyong karunungan at ang iyong kaalaman. Nagpaligaw sa iyo. At iyong sinabi sa iyong puso, ako nga at walang iba liban sa akin. Diba? Iyon yung mga salitang ko kagaya nung isang mayaman dito noon, nung nabubuhay pa. Diba? Hindi naniniwala sa mga salita ng pantas, mga salitang mula sa langit. Kung mayaman siya, wala akong pakialam sa inyo, wala akong pakialam sa Diyos ninyo, wala akong pakialam sa Ama ninyo. Kaya,
Bay, nagalit ngayon yung aming ama. Yung ama namin, ama ng lahat. Eh, pagsasalitaan nila ng masama yung aming ama, ay ama din naman nila. Diba? Ayun ang malaking pagkakamali. Hindi nila nalalaman yung pinagsasalitaan nila. Ayun yung talagang kanila ding sinasamba pero hindi nila kilala. Yung sinasamba nilang yun, hindi nila kilala kung sino talaga. Kinakapalang nila. Ay may nagsasabi sa kanilang tunay, eh, hindi nila pinapaniwalaan. Yun ang nakapagpapatisod ngayon sa lahat. Katulad nitong sinasabi ko na to. Pag hindi niyo ito pinaniwalaan, eh matitisod din kayo kagaya nila mga kapatid. Kaya ito, wala akong hinto sa pagpapaliwanag. Kaya't ang kasamaan ay darating sa iyo. Hindi mo malalaman ang bukang liwayway niyaon. Hindi mo malalaman kung kailan magsisimula. Yung bukang liwayway niyo, kasamaan. Ano yung ginawa mong kasamaan at yung matinding kasamaan, yung mamumusong ka dito, mga kapatid. Ito matinding kasamaan na mangyayari. Hindi mo alam kung kailan tatama sa iyo yung kwan. Pag namusong ka dito. Kaya ito Ivan, maswerte yung hindi mamumusong dito. At sasapit sa iyo, hindi mo maaalis. At kagibaan ay darating sa iyong bigla na hindi mo nalalaman. Yan, biglang giba, biglang bagsak. Marami, yan ang mga nangyayari ngayon. Biglang lungkot yung buhay. Kahit kagaganda ng bahay, kagaganda ng kanilang mga sasakyan. Kung inyong papagmasdan, kala mo hindi mamamatay dahil kayayaman nila. Ay biglang kukunin ng ama yung anak. Biglang tatamaan ng COVID, biglang patay. Kasi yung mga kanina, nakarating na sa kanila yung mga mensahe ng ating ama. Binabaliwala nga. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng mga bagay na hindi ikinalulugod ng ating ama. Sinasabi kong paulit-ulit, huwag kayong sasamba sa ginawa ng kamay ng tao. Diba? Mga Diyos-Diyosan na yan. Huwag kayong kakain ng baboy. Babawal ng ating ama yan. Huwag kang kakain ng dugo. Diba? Mga isdang walang kaliskis, huwag kayong kumain. Iisa lang ang dapat natin sundin. Magbasa kayo sa aklat ng mga Levitiko, mga kapatid. Sa Levitiko. Kung ayan yung sinasabi ko. Hanapin nyo, tuturo ko sa inyo kung saan yung matatagpuan. Levitiko, hanapin nyo. Nandun yung mga kautusan. Batas tungkol sa mga pagkain. Batas tungkol sa kung ano mga gawain. Nandun mga kapatid. At tunay yung mga utos doon mga kapatid. Siya no. Deuteronomio, nandun din. Dahil pag dito ka magbabasa sa simula kay Mateo hanggang sa Apokalipsis, mabasa mo yung mga utos ni Juan doon, ni Pablo, Apostol Pablo, maliligaw ka na doon. Dahil maraming utos din si Pablo na kinukontra ang pinag-uutos ng ating Panginoong si Isa. Kaya tuloy-tuloy ang kasalanan dahil yung turo ni Pablo ang inaalagaan ng karamihan. Hindi yung utos ng ating Panginoong si Isa. Kaya ito, ando sa Levitico 26:21 hanggang 25. Sahin natin. Levitico 26 26:21 hanggang 25. Ito, basahin na natin kaagad. Levitico 26:21 hanggang 25. At kung kayo'y sasalangsang sa akin at hindi ninyo ako didinggin, ay dadalhan ko kayo ng makapito ang higit ng salot sa inyong mga kasalanan.
At susuguin ko sa inyo ang mga halimaw, halimaw sa parang, at sasamsaman kayo ng inyong mga anak, at papatayin ang inyong mga hayop, at kayo'y pakakauntiin sa bilang, at mangungulila ang inyong mga lakad. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo. At sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan, at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng mga kaaway. Siya nagawa. Ito yung mga kapatid. Pararatingin ng ating Ama ang salot. Ulitin natin itong 26 na ito. At 25. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan, at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. Ito yung mga kapatid. Kaya tingnan yung mga bayan-bayan ngayon, mga naka-lockdown. Matitipon sa loob ng bayan ito. Ibig sabihin, pag ikaw ay natipon sa loob ng bayan, ibig sabihin yan, nakalock. Naipon kayo sa loob ng bayan, naka-lockdown. Diba? Andito sa Levitico 26, 25 mga kapatid. Ito yung gaganap ng higanti ng tipan. Ito yung paghihiganti dahil yung tipan nga pinabayaan eh. Ito yung mangyayari, paghihiganti nga ng tipan eh, tipan. Nakasulat. Kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. Ito nangyayari nga mga kapatid. Nagsimula pa ang 2019. Ito yung higanti. Tandaan nyo mabuti ito. Itong nakasulat na ito. Ito yung kasalukuyang nangyayari. Ito yung paghihiganti ng ating Ama. Dahil binabaliwala ng lahat ang kautusan, ang ipinakipagtipan ng ating Ama sa ating lahat. Diba? Kaya dito, natitipon-tipon tayo sa bawat bayan, walang makalabas, naka-lockdown. Dahil binabaliwala nga yung kautusan. Pero pag narinig mo ito kapatid, subaybayan mo, sumunod ka kung anong mga gawain dito, makakawala ka dyan sa paghihiganting yan ng tipan. Pinaghihiganti nitong salot na ito ng utos ng ating Ama. Nakasulat, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng baguhin ito. At ito'y palaging 7 beses. Pag natapos to, 7 salot to eh. Pag natapos tong 7 salot nito, ilang salot pa lang tayo ngayon? 5. 5 pa lang, mayroong ika-6 pero hindi pa ata parang nagmamasid pa lang, sumasalida pa lang kung saan bubulusok. Diba? Ito yung 7. Pagkatapos nitong 7 ulit. At sabay-sabayan. Ito isa-isa ang dumating eh, di ba? Unang COVID, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. May nagpaplano ng ika-6. Anong pangalan ng COVID na ito ngayon, itong huli? Ngayon ay August 21 ba ngayon? August 21, 2021 ngayon mga kapatid. Ano yung huling virus na narinig natin? Alpha. Ha? Lambda. 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 Ayun sabi, lambda. Lambda virus na sinasabi nila, lambada. Lambada virus. Masaya itong itong virus na to. Lambada, di ba? Alam niyo naman yung galaw ng saya na lambada. Talagang kanyan. Maalikabok yung pag walang simento yung pagkasayawan.
Lambda virus. Yan. Tandaan nyo mga kapatid, nanonood at nakikinig nito. Itong kwan na ito. Mensahe na ito. Hanggang 5 lang tayo dun. Leviticus 20:21 hanggang 25. Pero meron kwan dito, may habag ando sa 40, 46. Leviticus 26:40 hanggang 46. May habag dito. Dahil ang ating Panginoon ay hindi yan kwan. Hindi yan hangan naranggas sa Ilocano. Mahabagin ang ating Panginoon. Basta magtiis ka lang kung ano yung ipinarusa, tanggapin. Huwag kayong magmamaktol kung ano yung mga nararamdaman. Bagkus lalo kayong lumapit sa ating Ama, makiusap ka. Makiusap ka sa Kanya. Kung ano yung gusto mong sabihin na nasa pakumbabang puso. Hindi yung may pagmamaktol. Basahin natin. Hanggang 40, 46. Leviticus 26, 40 hanggang 46. So, basahin na natin. Ang pamagat nito, habag ay ipinangako sa mapagtiis. Yung matiisin, may pangako tatanggapin yan. So, basahin natin. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa ang kanilang pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin sapagkat sila'y lumakad naman laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila at sila'y aking dinala sa lupain ng kanilang kaaway. Kung magpakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan. Kung tatanggapin, ibig sabihin, yan, may salot. Yan, may masalot. Yan. Diba, kailangan hanapin natin kung saan nagmula. Ano ang pinagmulan? Bakit may salot? Ay, anong nabasa natin kanina? Diba? Sasalutin tayo dahil sa kasalanan, sa mga kasamaan na ginawa. Doon pala nagmula yung salot, kapatid. Ang salot, pag nandyan na yung salot, ibig sabihin, nakagawa ka ng kasalanan sa ating Ama. Kailangan makipag-usap ka sa Kanya. Dahil yan ay palo, kapatid. Kailangan pag pinapalo ka, makiusap ka. Hindi na po uulit yun, makiusap ka. Hindi yung sisigaw na, aray ko, ayoko na. Hindi na po. Hindi ganoon. Kailangan, Ama ko, huwag mo na po sana akong parusahan pa dahil hindi na po ako uulit. Tulungan mo lang po akong maging malakas upang makayanan ko po ang iyong mga utos. Dahil wala akong lakas kung hindi mo ako tutulungan. Dahil nasa iyong aking kalakasan. Magpakumbaba lamang kayo mga kapatid, makipag-usap sa atin. Bibigyan kayo ng lakas para matupad ninyo ang mga ipinag-uutos niyo. Pero kung tayo ay magpapakataas sa ating sarili, sabihin natin, ay malakas kami, matalino kami, mayaman kami, ay hindi na kami kailangan maghanap ng kung ano-anong kautusan dyan. Ay hindi po ganun mga kapatid. Kailangan nang hanapin natin kung nasaan yung utos ng ating Ama. Yun ang ating hanapin. Hindi yung kung ano yung nasa isip at puso natin. Yun ang ating gagawin. Hindi ganun kapatid. Yung kalooban ng ating Ama ang ating hanapin. Kung ano yun. Dahil sa pagsuway sa utos, nandun yung salot kapatid. Kaya ito sinasabi niya, ako naman ay lalakad ng laban sa kanila.
At sila ay aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Yung mga kaaway natin. Ang mga kaaway natin ay mga karamdaman, mga kapatid. Mga takot. Yun. Kalaban natin yan. Takot, sakit, yung kamatayan. Yan ang kalaban ng mga tao. Ang ating Ama, hindi niya kalaban yung takot na yan, yung kamatayan na yan, yung sakit na yan, hindi niya kalaban yan. Wala sa kanya yan. Hindi yan nananatili sa loob ng ating Ama. Pero kilala niya ng Ama. Inuutusan lang ng Ama yung mga yan. Yung mga salot na yan na kinaroroonan ng pasimula ng takot. Para mawala yung takot, sumunod ka sa kanyang utos. Dahil sa pagsunod mo sa kanyang utos, yung mga nakakatakot, hindi darating sa iyo, mga kapatid. Iiwasan ka ng mga bagay na nakakatakot. Sila ang matatakot sa iyo. Yung takot ang matatakot sa iyo. Hindi yung nakakatakot ang katatakutan mo, kundi yung takot ang matatakot sa iyo, kapatid. Kapag sumunod ka sa utos ng ating Ama, mawawala ang takot sa iyo. Lalakad kang tiwasan, ikaw ng ating Ama. Mabubuhay ka sa kapayapaan. Katiwasan. Kung sumunod ka sa kanyang mga ipinag-uutos. Nga pag tumanggap ka ng parusa, huwag kang magmaktol. Bagkus, magpakababa ka, lumuhod ka sa harap ng ating Ama. Kung ano man yung parusa. Ay baliktad, mga kapatid, yung nangyayari. Andyan yung parusa, kinukontra lang ang mga tao. Mga kapatid. Diba? Yan ay palo, salot, kinukontra ng mga tao. Kung ano-anong pang-inject, anong tawag yung mga ano na yan. Mga antivirus na yan. Walang makaisip na iba. Vaccine. Yan. Kala ko, nag-iisa lang ako. Yan, mga baksi-baksin na yan. Di ba? Kinukontra yung palo ng ating Ama. Imbis na tanggapin sana, makiusap sa ating Ama. Dahil ang ating Ama lang nakakakontrol yan. Hindi kayang kontrolin ng tao talaga yan. Imbis na lumapit, hindi. Gustong durugin yung virus na yan. Yung salot na yan. Nakasulat. Yan ay malaon, kapatid. Malaong panahon hanggang sa tayo maubos. Kayo pala, hindi kami. Libre na kami dyan. Kaya lang nasa tayo ngayon. Nasa harapan tayo ng pagsubok ng ating Ama. Hanggang December pa kami, mga kapatid. Ito yung nakasulat na talaga malalampasan namin. Hanggang December, January pa kami, mga kapatid. Mananatiling nakasalang kami sa anong tawag doon, pagluluto, nilalabas aming Ama ang tunay naming kulay dito. Nakikita ngayon dito kung sino talaga ang matingkad ang kulay. Kung sino yung mga matiisin, matiyagain. Saan na tayo? 32? 42. Ay aalalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob at ang aking ding tipan kay Isaac at gayon din ang aking tipan kay Abraham. Ay aking aalalahanin at aking aalalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat. Samantalang nahahandusay na sira na wala sila. At kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng kanilang kasamaan. Kailangan talaga tanggapin. Walang kontrahin. Sapagkat kanilang tinanggihan ng aking mga hatol.
at kinapuutan ng kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, pagka sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil, ni kapupuutan ko sila, na sila'y aking lubos na lilipulin, at aking sisirain ng aking tipan sa kanila, sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos Ama. Kundi aalalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang na aking inilabas sa lupain ng Ehipto, sa paningin ng mga bansa, upang ako'y maging kanilang Diyos. Ako ang Panginoon. Ito ang mga palatuntunan at mga hatol at mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kaniyang sarili at sa mga anak ni Israel sa bundok ng Sinai sa pamamagitan ni Moises. Siya nawa. Kita niyo kapatid kung gaano kahalaga yung mga salita ito. Ito yung mga unang utos pa lang daw kanila. Mga kapatid, walang tumupad pa dito. Mayroon yung ang gusto kasi ng ating Ama, kung tutupad ka ng kanyang utos, manatili ka. Hindi yung tutupad ka ngayon, bukas hindi na. Ayaw ng ating Amang ano. Gusto niya tuloy-tuloy ka. Katulad ng araw. Tuloy-tuloy. Walang hinto yan. Pag-ikot. Mabagal, pero tuloy-tuloy. Hindi nagbabago. Araw-gabi yan. Tumatrabaho siya. Anong inuutos sa kanya ng ating ano? Pag-ikot ka. Araw. Ganong oras. Hindi siya lumilihis doon sa utos ng ating ano. Masunurin, di ba? Yung araw. Hindi siya nagkukulang kapag sunod sa ating ano. Ganon din yung tubig. Inutusan ng ating bukalan ang tubig, ang lupa. Sino yung mga bukal? Mga buhay. Araw-gabi yan. Inutusan ng ating Ama na bukalan. Bumukal tayo sa lupa. Walang hindi yan. Araw-gabi. Diri-diretso yan. Dagat ang punta. Hindi nagbabago. Yung mga yan, lupa, yan tubig. Lahat ng mga bagay na nakikita natin na kung ating papanuorin para hindi humihinga, para mga walang dugo, di ba? Yan yung mga masunurin. Mga lilikha ng ating tao. May isip, may puso, may dugo, may mata, may paa. Nakakalakad kung saan gustong pumunta. Pag inutusan ng ating Ama, huwag kang kakain ng baboy, yan ay karumal-dumal. Diba? Hindi kakain na yun. Dahil kasasalita pa lang. Mamaya, bukas, makita ng adobong baboy. Nakain ko na ito noon, masarap eh. Titikman ko ulit. Sinuway na naman. Pero ang ating Ama, pagpatawad din. Pag nalaman mo ito, sumunod ka na dahil ito yung panahon ng pagbabago, mga kapatid. Siya nawa. Ito yung pasimula ng pagbabago. Pag sinabi dito na bawal, bawal talaga, kapatid. Huwag mo nang dagdagan pa. Huwag mo nang bawasan pa. Dahil doon nasisira ang tipan. Pag sinuway mo ang mga utos na nakalagay sa ipinakipagtipan sa atin ng ating ang tinatamaan lang ng salot, mga kapatid, mga tao. Dahil tao ang mga masuwayin, mga kapatid. Hindi hangin, hindi lupa, hindi tubig, hindi ulap, hindi ang tinatamaan ng salot. Dahil masunurin yung mga yan, kapatid. Diba? Pare-parehas na kagaya natin yan na nilikha ng ating Ama. Ito. Ando sa Mateo. Mateo 24:13.
24, 30. Yan kasing pagiging masunurin. Kailangan may taglay-taglay kang pagtitiis. Kapatid. Tiyaga. Sabi sa Ilocano, anos. Sa Tagalog, tiyaga, tiis. Di ba? Pag may tiyaga daw, may nilaga. Di ba? Sa Ilocano, anos, no one anos, one lamot, ika di sa Ilocano. Ganyan din, yan din ang sinasabi dun sa banal na kasulatan kay Matthew 24:13. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Siya nawa. Kaya nga dito, pag inutusan tayo ng ating Ama, yun lang ang ating gagawin. Magtiis tayo kung ano yung mga bagay na nandun sa panabi nung ipinag-uutos. Yun lang gitna ng utos. Ayun, sinabing dyan lang. Pag sinabing dyan lang. Huwag ka lang magbabago. Pagtiisan mo kung ano na nakakita mo sa tabi-tabi. Mga pagsubok yan. Ang tao nga yan. Ang isip nalilito. Wala dun sa kanta. Isip ay nalilito pag nakikita ng bago. Ayan. Ay wala namang pag inutusan ka ng ating Ama, wala nang binabago. Kung ano inutos, ganun na lang. Yung isip lang ng tao magkakaroon ng pagbabago. Pero yung utos ng Ama, walang pagbabago. Ang tao na lang ang bumabago sa kanilang pagbabago. Kaya doon pa sa Marcos 13:13. Para mababasa natin ito. Marcos 13:13. Ganun din ata. Ito. Basahin na natin. Marcos 13:13. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Siya nawa. Ilang ang mensahe natin, mga kapatid. At sa inyo, mga nakapanood, ang mensahe nito, ang biyaya ng ating Panginoong sa isa, ang pangalan ng anak ng ating Ama na sa atin ay lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, ay sumainyo ng lahat. Siya nawa. Siya nawa. Abangan kayo, kapatid. Patotoo. Yung patotoo dito, mga kapatid, na kailangan mangyari. Yan ang nakasulat. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi, pagtitibayin ang bawat salita. Sabi natin kanang kamay. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa.